So mga kapatid, yung atin pong pagbubulay ngayon ay may kinalaman sa time frame. No? Tayo po ay malapit ng pumasok doon sa mahal na araw season. No? Kanina nakita niyo doon sa ating announcement, next Sunday ay Palm Sunday na. Diba? So, yung pagbubulay po natin ay yung mga pangyayari doon sa buhay ng ating Panginoon nung bago siya pumasok dito sa Jerusalem. So kanina po, yung binasa po ni Brother Dondon sa John 12:1-8, yun din po yung ating pagbubulay ngayong hapon ito. So, kung titingnan po natin, ang title po noon ay Binuhusan ng Pabango ang Paa ni Jesus. So mga kapatid, sa kabanata po ng 1, chapter 12, verses 1-8, nakita po natin dito na si Maria ay nagbuhos ng mamahaling pabango. Sigurado ako na marami sa atin na bata pa lang ay alam na itong istorya. No? At laging napapagkamalan na ang nagbuhos ng pabango ay sino? Si Maria Magdalena, hindi po. No? Ang nagbuhos ng pabango ay si Mary of Bethany, na kapatid ni Martha at Lazarus. No, yun po yun. No, tandaan nyo, si Mary Magdalene ay yung inaliban ng masamang espiritu. No, yung pinalayas ng yung masamang espiritu, pinalayas ng ating Panginoong Hesus na Krisya. No, yun po si Mary Magdalene. At si Mary Magdalene ay sa tradition ay pinaniniwalaan na kasama ng mga disciples. No? Kaya kung maaalala nyo, sa kanyang unang nagpakita nung nag-resurrect si Jesus Christ. Di ba? So kasama siya ng mga disciples. Pero ito pong si Mary na pag-uusapan natin ngayon, sila po ay nasa Bethany at kapatid siya ni Martha at ni Lazarus. No? So yung pangyayari nito mga kapatid ay isang halimbawa po ng wagas na pagbibigay, pagpapakumbaba at tunay na debosyon sa Panginoon na ating po sanang maisapamuhay. At ito yung puso ng ating mensahe ngayong umagang ito. At ang pamagat po ng ating pagbubulay ay ang tunay na pagsamba na may halimuyak ng pag-ibig. Tayo po lahat ay upo at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo. Salamat po muli sa pribileyo na kami ay sama-samang naririto, nakapag-awitan, Panginoon, makikinig ng inyong mensahe. Nawa, Panginoon, makita po namin ang aming mga kalagayan, makita po namin ang gusto niyong gawin namin, Panginoon, at yung mensahe niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iba-iba man po ang aming kalagayan, mga sitwasyon. Ngunit, Panginoon, natitiyak po namin na sa bawat mensahe na gusto niyo pong ibigay sa amin ay meron po kayong nais na pagbabago sa aming mga buhay na dapat namin sundin. Muli po, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat at ito po ang aming inidudulog sa paanan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ang tunay na pagsamba. So, kung ibabalik po natin ang pangyayari ito, nagkaroon kasi ng celebration, no? May Thanksgiving. Bakit? Kasi po binuhay ng ating Panginoong Hesus si Lazarus. At ito yung time na, syempre, gawin nyo, sino ba naman dito yung hindi magse-celebrate, no? Binuhay yung isang patay. Ngayon, hindi na gano'n. Di ba? Ang celebration natin, may mga Thanksgiving tayo. Pero noon, higit lalo, imagine, binuhay yung patay. Binuhay si Lazarus. At ito po ay isang malaking celebration doon sa bahay ng magkakapatid. At ito po yung senaryo na pagbubulay-bulayan natin. So, madalas yung maririnig, no? Pag-usapan din natin yung ibang karakter, si Martha. Diba? Na abala. No? Huwag niyo pong mamasamain yung Martha kasi kung walang Martha, gutom sila. No? At kung walang Martha, wala din Mary. Kasi
yung si Mary, magmamata din yun. Nagets nyo? No? Kailangan meron pong laging may balance. No? Ngunit ipinapakita lang kasi dito na siyempre may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang designation ba? No? May division of labor. At meron din pong plano ang Diyos kung bakit gusto niya na magkaroon ng character like Mary. No? So, ang tunay na pagsamba, una po natin gustong makita dito ay ang pagsamba merong sakripisyo. So, buksan niyo din yung inyong mga Bible, sundan niyo. No? Kanina po binasa ni Brother Dondon at babalikan po natin yung ilang mga talata. Ang sabi po doon sa verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nard at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. So mga kapatid, yung sakripisyo po na makikita natin dito, alam niyo po ba kung magkano yung pabango na ibinuhos doon sa paa ng ating Panginoon? Ang sabi po ay 1 year salary. No, 1 year. No, kwentahin niyo na lang noon, isang denarius, isang araw. No, yun yung minimum wage. Pero hindi po lahat ay sumisweldo ng 1 denarius. Yung mga 1 denarius noon, karamihan doon yung nandun pa sa upper level class. So imagine niyo, no, pagpalagay niyo na lang sa 365 days na trabaho, di ba? Pagpalagay mo na lang 300. Imagine, 300 denarius yung halaga. Tapos, sa mga senaryo, sa mga kwento, nakita nyo, ang konti lang naman, di ba? Hindi naman, baka wala pang 100 ml yun. O, hindi natin alam. Basta, ang point dito, mga kapatid, napakamahal po. Napakamahal po nung pabango na inilagay sa paanan ng ating Panginoon. So, hindi po ito tungkol doon sa makukuha. Nakita natin na ibinigay po ni Mary yung pinakamatindi. Imagine, hindi naman po binanggit sa Biblia. Kung pag-aaralan natin yung mga senaryo, maaaring sabihin natin yung magkakapatid ay hindi sila normal na yung mahirap. No? Kasi may bahay sila. Na doon pinagdadausan yung puno. Imagine niyo yung 12 disciple na doon. Tapos may iba pang mga mananampalataya na kasama nila. Pwede natin sabihin na hindi sila ganun kahirap. Pero sa hirap po ng buhay noon, hindi natin alam kung ano yung sinakripisyo ni Mary para makapag-impun siya ng ganun kamahal, ng ganung halaga para ibili. Kung napanood niyo yung Chosen, yung rendition doon, nung bumili siya ng pabango, parang hindi makapaniwala yung nagbebenta na bibili ka nito, napakamahal nito, alam mo ba kung magkano ito? Ganon yung reaction. No? At hindi naman niya binanggit, basta ang sinabi doon ni Mary, sabi niya, kasi napakahalaga sa akin nung pagbibigyan ko na ito. Tapos ang sabi nung nagtitinda, oo, natitiyak ko na napaka-special niya kasi to buy something as expensive as this. Ganon ang sinasabi nung nagbebenta. So mga kapatid, ang makita po natin dito, no, ay naibibigay ba natin kung ano yung nararapat sa Diyos? Madalas po kasi, mas nakakapagsakripisyo tayo para doon sa mga material na bagay. Napag-iipunan natin yung mga bakasyon, no? Napapag-ipunan natin yung ating mga pangarap. Pero, naibibigay pa natin yung nararapat para sa Diyos. Ano po yung pinakamahalagang bagay sa ating mga buhay na handa natin ihandog sa ating Panginoon? So pangalawa po, ang tunay na pagsamba ay mayroong pagpapakumbaba. Doon sa verse 3b, ay
ay makikita po natin doon pinunasan. No? Pinunasan ni Maria ng buhok ang paa, no? ng ating Panginoon. So, imagine pagkatapos ibuhos ang tiyo ay yung kanyang buhok. So, mga kapatid, in the ancient culture, sa kultura po ng mga Hudyo, ang buhok po ay napakahalaga. Kaya wala kayong makikita na maiksi ang buhok. Kasi po, ang simbolo ng buhok ay yung kanilang dignidad. Kaya po, kapag mayroong mga ina-outcast, no, yung pinalalaya sa lungsod, itinatakwil, ginugupitan po sila ng buhok. Na ang ibig sabihin ay wala ka ng dangal. No, ganun. Pero, nakita po natin dito, mga kapatid, yung buhok niya mismo, na sumisimbolo ng kanyang dangal ang kanyang pinamunas. So, makikita po natin dito yung kanyang pagpapakumbaba. Ang tunay po na pagsamba ay hindi po na ipapakita sa mga panglabas na sabihin natin yung kayabangan o mga pagmamataas. Kung hindi sa pagpapakumbaba at pusong handang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, handa ba tayong magpakumbaba upang ipakita natin ang ating pagsamba sa Diyos? So, ang pangatlo, mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay walang panghihinayang. Ang tunay na pagsamba ay walang panghihinayang. Balikan po natin yung verses 4 to 6. Ito'y pinuna ni Judas. Sa grupo, lahat talagang may pinupuna. No? Ano man yan, meron nyo, disipulo na no? May Judas pa. No? Diba? Kaya minsan mo tayong magtaka, ano man ang, ano mang organisasyon, eto nga, Jesus na to Diba? Disipulo na. Meron pang mga kontrapelo. So, lagi pong may kontrapelo, mga kapatid. Hindi po kumpleto ang mundo pag walang kontrabida. Walang bida kung walang kontrabida. No? So, ang sabi ni Judas, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkalaro sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lang lamang ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilan? Maaaring umabot sa 300. Tingnan nyo? Ganoon yung estimation pa lang yan. Kasi nga, sabi natin kanina 1 year salary. No? 300 salamin pilak ang halaga ng pabango niyan. Sinabi ni Judas, hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kung hindi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Kinukupitan pala. So, ano yung makikita natin dito, mga kapatid? Alam po natin na hindi tunay yung malasakit. No? Ito po ay merong sariling interes. Kaya nga, maganda po kasi na makita natin dito na yung sakripisyo, imagine, ibubuhos lang, no? Hindi ba pwedeng drop na lang, tapos lahat na lang ng disciples, di ba? Kunti-kunti, makatikim naman yung iba. Diba? Lahat masaya, lahat happy, lahat napapanguhan. Pero hindi inilagay, ibinuhos. Siguro, kung kayo ay may mamahalin pa ba, siguro minsan tinitipid-tipid niya pa yan baka mamuhusan na ito, mahal ko. Lalo ngayon, nagtaasan ng lahat. No? Dati yung mga 50 ml, magkano na, ayun, mahal na. Yung halaga ng 50 ml ngayon, 100 ml ng halaga. No? So imagine yun, siguro, imagine nyo, binuhos, tapos walang kaabog-abog. Alam niyo, hindi tulad siguro ng iba kayo, manghihinayang pang baka ibuhos na gano'n. Kasi hindi talaga binuhos. Kaya, makikita natin dito, mga kapatid, ang relasyon natin ngayon, kung paano natin ito makikita, yung mensahe dito. Minsan kasi pagdating sa church, pwede na yan. Tayong mga Pilipino, may ugali tayong ganyan No? Liban na lang yung mga dito. Pero yung iba, hindi na yan. Basta umaanda. No? Sa Pilipinas,
ugungan na ng ugungan yung mga sound system. Si tuloy lang, kahit di na naiintindihan si pastor, okay lang yan. Yung mga gamit, sira-sira, okay lang, tumutunog pa naman. Madalas, nakikita natin yung mga bagay na, pwede na yan. Maiintindihan na ni Lord yan. Pero hindi po ganoon yung ipinakita ditong mensahe, mga kapatid. Hindi nang hinayang. Minsan kasi, may mga sarili tayong interest, mararausan din yan. Hindi natin nakikita na para sa Panginoon. At yun po yung ginawa ni Mary. Para sa Panginoon to, ibigay ang pinakamainam, ibigay ang pinakamahal. Madalas kasi sa ating mga buhay, mga kapatid, nakakalungkot mang aminin. Yung ibinibigay natin, yung tira-tira lang talaga. Ibinibigay natin yung talagang, yung minsan, hindi yung maluwag sa puso. Iba yun eh. Alam nyo, yung verse na yun, lagi kong sinasabi kasi, nagiging excuse natin. Kapag masaya sa puso, ibig sabihin, di ba? Kapag masaya ka sa puso, masaya sa kalooban, ibig sabihin yun, you done your part. You did your best. You gave it all. Di ba? Doon ka nagiging masaya. No? Hindi ka naging masaya kasi ito lang kasi yung sobra sa akin. Kaya mga kapatid, walang panghihinayang. Imagine natin kung ang Diyos na siya ang nagbibigay ng lahat sa atin, tayo kaya ang panghinayangan ng Diyos. Okay. Di naman to sumusunod eh. Di naman to, ang daming problema, ang daming reklamo nito, ganyan. Buti na lang ang Diyos hindi ganun. Hindi niya sinusuklian yung ating mga pagkukulang. Kaya lang, minsan sa ating mga kapatid, nakikita lang natin yung mga pagpapala. Pero hindi natin na ibibigay, hindi natin na ibabalik yung nararapat sa Kanya. Kaya lang mga kapatid, lahat po ng ating ibinibigay, ng buong puso, ng buong best natin sa Kanya mga kapatid, sa mata po ng Diyos, wala pong nasasayang. Amen? Walang nag-amen ah. Amen? Huwag yung panghinayangan mga kapatid. Ang oras, ang lakas, your talents, your time, your treasure, huwag yung pong panghinayangan ibigay sa Diyos yan. Dahil ang mga ibinibigay lamang natin sa Diyos, ang mananatili magpakailanman. Lahat po yan ay lilipas. Pero yung lahat po ng ginawa natin sa Diyos, mga kapatid, yun po ang eternal. Hindi po yan lilipas. At wala pong nasasayang kapag ginagawa para sa Panginoon. So, meron bang mga pagkakataon, mga kapatid, sa ating buhay na nangihinayang tayo? May mga bahagi ba ng ating mga buhay na nangihinayang tayo na ibigay sa Diyos? Ano mang aspeto ng buhay yan? Yung oras. Sayang kasi, pastor eh. Nangihinayang naman kasi ako kasi. Trabaho yun eh. Maraming ganyan. Nangihinayang ba tayo ibigay yung talento natin? Kasi pastor, doon may talent fee. Sa church kasi, minsan lagi, minsan wala pa eh. Nangihinayang kasi ako, pastor, na magbigay kasi, ito lang ang meron ako eh. Natatakot tayo. Pero hindi natin nare-realize, mga kapatid, God is giving more than we deserve. Amen? Suriin niyo yung buhay mo. Suriin natin ang buhay natin. God is giving more than we deserve. Kaya dapat lamang natin, mga kapatid, na ibigay sa Kanya kung ano yung nararapat. Amen? At yung pang-apat po, ang pagsambang nakalulugod sa Diyos. So ano ba yung pagsambang nakalulugod sa Diyos? Balikan po natin yung 7 to 8. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahon, kasama ninyo ang mukha
hindi ninyo kasama habang panahon. So mga kapatid, if we look at this verse, may mga point of view po dito na sinasabi ng time frame. At makikita po natin dito mga kapatid, as we look closer, we must take the opportunity. Kasi anong sabi ng Diyos? Hayaan niyo siya. Yung mga mahihirap, ibigay man sa mahihirap yan, hindi yan sapat. No? Ibalik man yan, i-donate man yan sa mahihirap, hindi yan sapat. May mahirap pa din. Lagi nung kasama ang mahirap. Pero ako, no, at this moment, naiintindihan niya, no, nakikilala kasi ni Mary kung sino si Jesus. At maaaring doon sa circle of friends. No? Kasi mga kapatid, sa Biblia po, kung mayroong mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus bukod sa mga disipulo, ay itong magkakapatid na ito. At syempre, tayo bilang tao, may mga kaibigan tayo, maaaring, alam mo ba, malapit ko nang tuparin ang propesiya, malapit ko nang tuparin ang kalooban ng Ama. Mali natin, di ba? Who knows? Closest friends eh. Di ba? Maaaring nasasabi niya dito sa mga magkakapatid na ito yung posible nang mangyari sa kanya. At itong si Mary, bilang nagmamahal sa kanya, ay wala nang dapat sayangin panahon. Kailangan at this very moment, ipakita ko yung pagmamahal ko dito kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa bawat dumadaan na mga oportunidad, tandaan po natin, lahat ng ibinibigay sa Diyos, it's an opportunity and it is a privilege. No? Huwag na huwag po natin iisipin na may utang na loob ang Diyos sa atin na hindi natin deserve o we deserve more. Kasi mga kapatid, kahit anong gawin natin, hindi po natin kaya tumpasan yung ibinibigay ng Diyos sa atin. So, we must take every opportunity. Nakita natin yung moment na yung kasama nila ang Diyos. Ang mga mahihirap na dyan lang natin. Kaya po, kapag dumarating sa ating mga buhay, yung mga oportunidad na kailangan nating tumulong, kailangan nating maglingkod, grab it mga kapatid. Kasi hindi po laging nadoon yung mga opportunity na yan. And that is a privilege. To give, to serve. At hindi lamang pong magbigay, hindi lamang pong maglingkod ng ganun-ganun na basta-basta lang, kundi to give our very best. So, mga kapatid, ano man po yung bagay na ibinibigay. At maganda po na nakita natin dito na kilala natin eh. Kilala ni Mary ang ating Panginoong Hesus. Mahalaga po na makilala natin kung sino si Jesus. At yun po yung naramdaman. Yung ipinakita ni Mary na she knows. She knows Jesus. At inuna niya ito. Ano po yung mga bagay na inuuna natin higit sa Diyos? Paano natin maibabalik yung tamang prioridad ng ating mga buhay? Brothers and sisters, kung sa buhay natin, hindi pa rin natin pinaprioritize ang Diyos, sa mahabang panahon, there's something wrong. Habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya, tayo ay matagal na mga mananampalataya, lalo nang napaprioritize ang Diyos. Dumadali na sa inyong tumanggi pag-araw ng linggo. Kasi linggo yan, may church kami. Hindi yung talagang, walang nagbago. Tuloy pa din ng regardless kung linggo yan, o may gawain kasi kami, may ganito, regardless. Yung dapat yan, mga kapatid, may konti ng, teka muna, may church kami, teka muna, may gawain kami. Dapat ganon.
unti-unti, hindi man po bigla. Alam ko, mahirap minsan, no? Lalo sa ating mga nandito sa ibang bansa, na yun lang kasi, pastor, yun lang yung panahon upa. Diba? Ba't isa lang mag-imbita yun? Diba? Yung mga ganun. Pero, brothers and sisters, hindi po natin sinasabi na masama yung mga makipag-mingle tayo. Pero, dapat yan mga kapatid, we prioritize. Hindi ba pwede para sa akin, gawin na lang natin Sabado? Ay, mga ganyan ba? Alam niyo yun? So, ito yung mga practical application na minsan nami-miss out natin minsan lang naman. Yung minsan yan, kakaminsan natin, piling natin madalas na. Hindi natin nalamalaya, madalas na yan. Pero subukan nyo mga kapatid, na ilaan yung araw ng linggo para sa Diyos, i-prioritize siya. Ito matitiyak ko sa inyo. Pag wala kayo sa church ng araw ng linggo, something is missing. Amen? Na kahit nasa ka, umuwi ka man sa Pilipinas, magbakasyon ka man, pag araw ng linggo at wala ka sa church, something is missing. At yun po, mga kapatid, yung dapat naranasan na natin ngayon bilang mga mananampalataya. Somehow, sarami ng preaching, sarami ng teaching, isa lang po yung mahalaga dito sa pulpito. Is for the pastor to share how to love God. Yun lamang po. Minsan, walang halaga yung mga knowledge. Minsan, walang mahalaga yung mga procedures. Kung hindi po naturuan ang mga kapatid kung paano umibig sa Diyos. And that's the pinnacle. Ito po yung highlights. Kapag ang church, the people of God learn how to love God, it follows po. Wala na po tayong pag-uusap. But sad to say, mga kapatid, mahirap talaga para sa atin ang tunay na mahal ng Diyos. Kaya po, we must prioritize Him. Anuman ang aspeto, sa anuman aspeto ng ating mga buhay. Ang ginawa po ni Maria ay isang halimbawa ng tunay na pagsamba. Isang pagsamba na mayroong sakripisyo, na mayroong pagpapakumbaba at pagsambang walang panghihinayang. Huwag tayong matakot mga kapatid na ialay ang pinakamahusay para sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat anuman po ang ginawa natin para sa Kanya ay may walang hanggang halaga. At kailanman po, ito po ay hindi masasayang. Dahil ginawa po natin ito alang-alang sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang panawagan po sa atin ngayong hapon ito, iniimbitahan po tayo ng Diyos na suriin yung ating pagsamba. Katulad ba tayo ni Mary, na ibinigay yung pinakamahalaga niyang pag-aaral para sa Panginoon? O katulad tayo ni Judas, na inuna ang sariling interes? Naway piliin po natin mga kapatid ang tunay na nagbibigay lugod sa ating Diyos. Ang tunay na pagsamba na mayroong halimuya ng pag-ibig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.